Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ito, nagsalita na si Congressman Toby Tiangco, no? In-expose niya na itong grabing kawalang hiya ni Tambuluslos kung paano niya kinokontrol yung budget ng Pilipinas. Tama mga kababayan si VP Sara nung sinabi niya na si Tambuluslos ang nagko-control ng pera ng Pilipinas. Grabe pala mga kababayan. Totoo yung 150 million na pumirma sa may impeachment kay BP Sara. Totoo pala yun dahil kontrolado. Hindi pala mabibigyan ng budget itong mga congressman nito pag hindi pumirma. Kaya yung mga dapat na pinirma ni Bongbong Marcos na noong budget ng 2025 ay dapat may bahagi na, may bigay na sa mga bawat pagbigyan ng ahensya ng gobyerno. Ang nangyayari mga kababayan, kinokontrol pa ni Tambaluslos. Ganun pala makapangyarihan ito si Tambaluslos mga kababayan. Kaya yung sona ni Bongbong Marcos mga kababayan na may patama siya sa mga magnanakaw, no, sa may gobyerno. Alam ito ni Bongbong Marcos mga kababayan, nagmamaang-maangan lang siya. Wala siyang magawa sa kanyang pinsan na si Tambaluslos. Kaya nakakaawa ang Pilipinas mga kababayan, totoo lang. Nakakaawa ang Pilipinas dahil dito kay Tambaluslos at saka dito kay Bongbong Marcos na nagmamaang-maangan, nagtatanga-tangahan lang mga kababayan. Alam niya na yung nangyayari sa ating bansa, sa pera ng bayan, pero nagmamaang-maangan siya. Grabe mga kababayan. Ngayon 2000 Congress mga kababayan, inanalo pa ulit bilang speaker itong si Martin Romualdez. Kaya kawawa mga kababayan ng ating bansa habang ito'y nakaupo itong bilang speaker, itong si Tambaluslos, kawawa ang budget ng Pilipinas. At walang magawa itong presidente natin. Kaya ito mga kababayan, tagang suffer tayo mga Pilipino. Dahil nga si Romualdez habang pwesto sa Kongreso yan, ay kontrolado niya ang budget ng Pilipinas. Itong 2026 budget na naman mga kababayan, ilang trillion na naman ang budget niyan, no? Samantalang itong 125 million confidential fund ni BP Sara ay talaga namang galit na galit sila rito, no? Talagang gusto nila i-impeach si BP Sara, samantalang ito si Tambaluslos, billion kababayan. Itong flood control nito, kontrolado rin pala ito ni Tambaluslos mga kababayan. Grabe, kawawa ang Pilipinas mga kababayan. Kaya pakinggan natin itong si Badong Aratilis mga kababayan, mapapaliwanag niya ang patungkol nga dito sa pasabog ni Toby Tiangco. Ito pakinggan po natin mga kababayan. Grabe po itong expose ni Toby Tiangco, no? Nilabas na po ni Toby Tiangco yung garapalang control sa budget nito ni speaker, no? Sabi na ako kasi mahirapan, no, yung kung mag-expose po kay speaker ay tagalabas po, meaning yung mga maka-Duterte. Mahirapan talaga kasi walang insider Pero ito po ang nag-expose na po sa kanya, mismong mga dati niyang kasamahan sa majority, super majority. Alam po yung pasikot-sikot ng naganap sa budget. Lalo, kaya pala gano'n na lang yung takot ng mga congressman. Kaya pala maski po yung mga marami pong mga congressman na nagsasabi na kaya sila pumirma, di po ba? Merong mga nag-expose na congressman, wag na po natin banggitin, na pagpasensyahan sila ng mga constituents, napilitan sila na pumirma doon po sa impeachment complaint kay BP Sara dahil na rin sa kontrolado talaga ni Martin Romualdez. Yung tinatawag nga ni Toby Tiangco na pork barrel. Grabe po to, no? Anon po to? Revelasyon po talaga to na marami tayong na-inexpose to. Akala natin, alam na natin lahat yung nagaganap. Ngayon pong araw na to, in-expose po ni Toby Tiangco
O ngayong bang araw o nung kahapon pa yan sa SONA. Pero ngayon ko lang nakita lahat ng mga sinasabi niya, no? Grabe po pala. Ngayon, expose na expose. Tama po, no? Yung mga sinasabi ni BP Sara na kontrolado talaga ni Martin tsaka ni Saldico, no? Ayon dito kay Toby Chanko. Ito po yung expose ni Toby Chanko. Grabe po, no? Hindi ko po akalain. Yun yung sinasabi ko sa inyo, no? Pag sa Duterte po, mahirapan yung mga Duterte na mag-expose, di ba? Expose tong mga katiwalian sa kamera. Kasi hindi sila insider eh. Samantalang si Toby Chanko po, part po ng majority. Actually, malapit po siya sa presidente. Kaya nga nagtataka tayo eh, no? Nagtataka tayo, ano tong laro na to ni Chanko laban kay Speaker. Ha? Kasi malapit siya eh. Lagi pag may bagyo, ang kasama po ni President Marcos na nag-inspeksyon, si Toby Chanko. Opo, Blue Ribbon Committee po, congratulations kay Senator Marcoleta at happy birthday pala. Ayan. Oh, willing po kami tumanggap ng hopya. willing po kami tumanggap ng hopya. Ayun, si Kong Tabi at saka si Haiderian. Yan, sa Lunes po yan, sa Supreme Court. Kaya meron pa pong mga press conference. Meron pa yatang mini rally sa Liwasan. Ayan, di ko lang alam kung ano mauna, yung sa pagsasampa. Pero 9 a.m. dyan po sa Supreme Court. Magkita-kita tayo dyan. Namimiss ko na Ang asawa ni Chanko, pinsang buo ni BBM? Talaga? Ang asawa ni Chanko, pinsang buo ni BBM? O ni ni First Lady? Okay. Eto po, nagugulat tayo, no? Kasi parehong malapit eh. Yung isa kamag-anak incorporated. Tapos yung isa po, si Toby Chanko, yung nag-expose po ng mga maanumalyang gawain. Grabe, no? Grabe ginawa ninyo kay BP Sara, lahat kayo. Samantalang ito si Speaker, yung kay Toby Chanko, ang may control talaga ng budget. As pork barrel. Pork barrel. Kayo naman, BBM kagad, porket nakapula. Yung uniform nga, di ba? May uniform nga yung SMNI na pula eh. Ibig sabihin, BBM din. Huwag niyo pong kulayan ng Okay. Anak ng kapatid ni Imelda si Kita Yap, asawa ni Chanko. Kaya pala matapang din si Toby. Kamag-anak incorporated din pala. Kaya alam niyo po, grabe po, no? Ang alam lang natin, di normal sabi natin, di ba? Sa budget, sa pagbabudget, normal po. Tapos biglang sa BICAM, akala natin sa BICAM lang. Pero ang sinasabi ni Toby Chanko ngayon, mayroon pang tinatawag na small committee. No? Pag naka-second reading po kasi, first reading, di ba? Pinapaliwanag niya eh. Talagang insider eh. First reading. Ito po, yung first reading, magkakaroon ng amendment sa budget ha. Pagkatapos magse-second reading, dapat pag nag-second reading, yun na yun. Yun na po yung papunta ng third reading. Hindi pa po. Ipapasa pa pala yan, no? Asawa ni Tambi, asawa ni Chanko, kapatid ni Tambi. First kasi nila BBM ang Okay na po. Huwag nyo na po kong guluhin. Mag-asawa, ang magkamag-anak, yung asawa ni Tambi tsaka si Chanko o yung asawa ni Chanko. O sige, basta magkakamag-anak sila. Okay na tayo ron. Dito na po tayo sa in-expose. Ano lang natin ng konti kasi nabigla talaga ako eh.
Ang buong akala ko, ang anomalya, nangyayari sa BICAM. No? Nadamay pa si Mel Tiangco eh. Naging magkapatid na si Tambi tsaka si Tabi. Okay. Ang akala ko sa BICAM lang, meron pa pala na small committee na tinatawag. Ibig sabihin, tapos na nila yan i-deliberate, mula sa committee, na-deliberate na, yan po yung sa committee level, yung ano po yan, yung may guest po sila. Yung ano ba, yung etong mga, kunwari si BP Sara, inimbitan bilang vice president, di ba? Tapos tatanungin siya, ganun-ganun. Yan po yung sa committee level. Tapos, first reading, second reading, yung mga committee, magkakaroon na sila na amendments. Yan po yung mga lantad. Pagkatapos po ng second reading, dapat, kung ano na po yung napagkasunduan, yan na po yung third reading. Hindi po eh. Meron pa po pala na small committee na sinasabi to. Sila naman yung nagbabago pa. Sabi ni Tiangco, wala pong karapatan yung special committee na yan. Yan yung gusto niyang ipatanggal. So bukod pa, bago pa makarating sa BICAM, may special committee pa na nag-aayos ng lahat. O kaya nabibigla tayo, di ba? Inapprove na nila yung budget ni BP Sara. Pagdating sa small committee, doon po kinakatay. Sabi ni Tiangco, illegal po yan. Di ba? Hindi naman kasama talaga yan eh. Tsaka yung sa BICAM dapat, kung meron lang talaga. So, babuyan po to. Ang problema, eto na. Naipasa na po. Bakit po nagiging pork barrel? Kasi pasado na yung budget. Eto ang expose ni Tiangco eh. At hinahamon niya yung mga tatanggi rito na congressman. May ebidensya siya. Kita nyo na. Ito yung maniniwala ka sa expose. Ang sabi ni Tiangco, tapos na yung budget, paano may control si Martin pa rin? Lahat po ng congressman, dudulog pa rin kay Martin para magkaroon ng pondo. Hindi po, iba pa po to. Naganap po yung insertion, tama yun sa small. Diba? Paliwanag ko lang, dalawa daw po ang pagpapasok na insertion. Doon sa tinatawag na small committee. Yan, may insertion na dyan. Nagpapasok na po ng mga sila-sila na lang. Wala na po yung mga ibang congressman. Maliit na committee na lang yan. Yung may control. Pagkatapos po, congressman, senador, pagsasamahin BICAM, mas makonti yun. Konting senador, konting congressman, dyan na po papasok yung mga insertion. Mamaya po mga tanong, kahit na anong tanong po, mamaya. Pagkatapos po niyan, mapapasa na. Inaprobahan na ng Pangulo. Kahit po aprobado na ng Pangulo, dapat po yan nasa mga ahensya na. Kunwari, kung yan po ay pagawain, public works, nasa DPWH na yan. Kung yan naman po may kinalaman sa education, nasa DepEd na yan. Pero ang nangyayari po, manghihingi pa rin ng mga congressman, kontrolado pa rin pala ni Martin yung budget. Kung manghingi kayo ng budget para doon sa lugar nyo, true, Martin pa rin. Kaya meron po na tinatawag sila dyan na lahat talaga ng congressman manghingi pa rin ng pondo. Kontrolado pa ni Martin. Lalo na po itong mga MAIX, AIX, Tupad. Yan pong mga yan. Direkta raw kay Martin sila humihingi. Ayon po kay Tiangco yan, hindi po sa atin yan. Grabe po pala. Sabi nga, hindi dapat hinihingi sa Office of Speaker ng House of Representatives ang alokasyon para sa ilang proyekto ng pamahalaan. Maliwanag daw to na pork barrel at ito po ay pinagbawal na ng Supreme Court.
Oh. Kung pinagbawal po yan ng Supreme Court, labag po sa batas ang ginagawa nila. Hindi po natin kinambahan yan. Yan po ay sabi mismo ni Toby Chanko, when you have to beg from the office of the Speaker, it blatantly becomes a Speaker's pork barrel. Kaya may pinakamalaking pork barrel po yung Speaker, given their power to approve, disapprove, or dictate the amount to be given. Kaya pala, yung katwiran po ng mga congressman, lalo na po sa Mindanao, Visayas, na sinasabi nila, pinapaliwanag nila sa tao eh. Bakit sila napapirma? Kasi wala pong budget akong makukuha. Totoo pala yun. Ngayong in-expose na yan ni Toby Chanko, at ganun din po yung gusto ng presidente, nagkakatugma sila. Ito naman, may nagtanong na reporter, may kinalaman po ba yan sa flood control? Hindi lang flood control. Ang kontrolado nga, lahat ng budget eh. Grabe, sabi ko, napaka-powerful naman pala talaga ni Martin. Kaya pala parang kung ituring siya ng mga congressman, gano'n na lang. No? Lahat ng sabihin, lahat, yun pala yan, power, literal na power of the purse, kontrolado niya talaga yung pagbabudget. Kaya napatunayan po, tama po si BP Sara. Meron pala talaga silang pinupuntahan na kinukuhanan ng doon sila nakikiusap. Doon sila minimik. Chamber na tinatawag. May chamber para doon manghingi yung mga congressman. Ginawa pala talaga nilang no? Tapos ang lalakas ng loob ng mga congressman natin na imbestigahan yung confidential fund lang na 125 billion po pinag-uusapan na. Grabe, sabi ko. Ngayon, dito natin matetes, no? Matetes po natin. Ayan po, malapit po sa inyo yan, Mr. President. Ombudsman. Kasi kami, wala kaming power eh. Hindi kaya yun yung pangkaraniwang tao. Yung ganyang kalalaki. Ngayon may nag-expose na po sa inyo. Oh, ano ang hamon? Ano ang hamon ni Toby Chanko sa mga congressman na tatanggi sa sinasabi ko? Yan yung sinasabi ni Lacson na pork barrel Illegal po yan. Sabi na Supreme Court. Tapos na yung budget eh. Hindi, Floren, before BICAM. So, 2 beses nagkakaroon ng insertion. Before, sa lang to sa committee lang po, dun sa Senate, sa Congress, sa HOR pa lang. Sa HOR pa lang, tapos na silang pag-usapan ng lahat. Sa plenary, tapos na. Meron pang small committee pagdadaanan. Pag napagdaanan na po small committee, pagdating po sa Senate, BICAM po, BICAM naman. So, 2 beses nagaganap yung mga pagbabago. Nalabas na yung mga congressman. Labas na yung mga deliberasyon. At ito po ay walang minutes. Yun yung problema rito. Hindi mo mache-check kung sino yung nag-insert ng kanino, magkano. Walang minutes. Makikita mo na lang, eto na yung resulta. Naganap po yan sa budget ng BP Sara. No? Originally, ang laki ng budget ni BP Sara, inaprubahan ng lahat. Mas malala po ito kaysa sa BICAM lang. At tapos na yung BICAM, napirmahan na ng Pangulo. Kontrolado pa rin daw ni Martin ayon dito. Lumalapit pa rin sila. May chamber doon. O eto po ang hamon ni Toby Chanko sa mga congressman na magsasabi na hindi totoo ang kanyang sinasabi. Magpakitaan daw kayo ng text messages dahil nasa text po pala yan. Siguro sabihin, Kong, okay na po.
Punta na po kayo sa chamber o kung ano man ang tawag nila ron sa lugar. Okay na po, pipirma na po kayo, okay na po yan. Antindi po, nakakagulat. Ako nagulat eh. Hindi ko po ina-expect, kaya pala ganun ka-powerful. No? Eto po, portal pala, hindi chamber, no? Portal. Portal ba? Portal.